Ako po si Edelgard. Sobra akong natutuwa sa muli niyong pagkabuhay sa mundong ito. Nakakabilib, di ba? Dapat nyo nga talagang ipagdiwang ang muli kong pagkabuhay. Hoy, ikaw ba talaga? Ang tinatawag nilang Demon Lord na si Krebskull? Oo, ako nga yun. Kung ganon, iba kasi inaasahan ko pero hindi na yun mahalaga pa. Dahil ako si Diablo! Ako ang Demon Lord na mula sa ibang mundo! At ako ang siyang tatapos sa'yo! Ah, ganun ba? Ibig sabihin, ikaw pala ang gumising sa akin. Mahusay ka. Bilang gantimpala, ituturo ko sa'yo kung paano matakot! Tatapusin kita sa alam kong pinakabrutal na paraan! Kaya, humanda ka na! Huh? Oh, Alam ko, maliban dun, meron pang ibang mas brutal na pamamaraan. Ano nga ba yung... Nagpapatawa ba to? Posible bang nakalimutan niya na kung paano lumaban? Nakalimutan ko na! Bahala na nga, susunugin ko na lang lahat-lahat! Demon Lord nga ako, di ba? Hindi mo pwedeng gawin yan. Hindi ba pwede? Mahal na Demon Lord, nakikinig ka sa mga mortal na yan. Mali yan. Sige lang. Pero di ba, hindi talaga pwede pag sinabi nilang hindi pwede? Anong nangyayari dito? Posible kayang nawawala ang ilan sa mga alaala niya? Ang Demon Lord ang umuubo sa lahi ng mga mortal. Yun ang totoo at ganun ka, hindi ba? Ha? Oo, tama, parang ganun nga ako. Sandali lang. Bakit nga ba? Noon pa lang lagi na ako nagtataka. Bakit ba? Inuubos ng Demon Lord ang lahat ng mga mortal. Ang alam ko, may dahilan dyan sa bagay na yun eh, kaso... Kung hindi mo ginagawa yun dahil sa sarili mong kagustuhan, huwag ka nang pumatay pa. oh, Nakikiusap din ako sa'yo. Hindi magandang pumatay ng kahit na sino. Eh di sige, hindi ko rin naman maalala kung bakit ako pumatay. Ay, hindi na ako papatay ulit. Ha? Seryoso ba to? Nagbibiro ka ba dyan? Hindi na muli papas lang na mortal ang Demon Lord? Hindi rin naman ako mabubusog sa pagpatay lang ng mga mortal eh. Edelgard, matatanggap mo ba ang bagay na yon? Ang mahalaga sa akin ay ang muling pagkabuhay ng Demon Lord. Kaya kung yun ang kagustuhan ng Demon Lord, sige. Huwag niyo nang problemahin yan. Gutom na ako ngayon. May dala akong pagkain dito. Ito, Ano naman yung mga yan? biskwit ang tawag dyan. Hmm? Sobrang sarap! Kainin mo na to kung gusto mo ba. Sobrang sarap naman ng pagkain to! Ngayon lang ako nakakain ng ganito kasarap. Dahil sa biskwit na to, naalala ko na ang mission ko. Ang ubusin ang lahat ng biskwit sa buong mundo. Yun ang dahilan kung bakit ba talaga ako muling isinilang dito. Parang di naman kanina. Ubus na? Wala na ba kayong biskwit dyan? Shara nga palang pangalan ko. Pasensya na, pero sa syudad na tayo ulit makakabili ng ganun. Sige, ako na mangunguna papunta doon. Ha? Pupunta ka sa syudad? Demon Lord! Diablo, sige na, kaya ko nang maglakad. Visit Ibaba mo page na on ako. Facebook official tub Hindi mo page. pa nababawi ang nawalang lakas mo. Ayoko namang bumagal tayo para lang sabayan ka sa paglakad. Ganun ba? Tanong lang, matatanggap mo ba ang bagay na to? Hindi ganun kadaling tanggapin lang to. Ako, ang nanay at lola ko, nagdusa kaming lahat sa Demon Lord na yan. At ginugol namin ang mga buhay namin na umaasang matalo siya balang araw. Pero wala namang dahilan ngayon para labanan siya kung hindi na siya papas lang ng mortal. Sana nga lang totoo talaga. Lord Diablo, sa taas! Taas? Ano yan? Demon Lord, binabati ko kayo sa inyong muling pagkabuhay. Bakit? Sino ka naman? Ako ang nagsilbi sa mga Demon Lord ng ilang henerasyon. Yulerex ang pangalan ko. Eulerex? Nasa Cross Reverie din siya. Ang totoo niyan, ito na ang pangatlong Demon Lord na inabutan ni Eurelex. Siya na ngayon ang pinakamatanda at pinakamalakas sa amin. Sobrang tagal na panahon kong hinintay ang muling pagkabuhay ng Demon Lord
Payagan niyo ako mag-alay ng sakripisyo para ipagdiwang ang maswerteng araw na to. Maswerte? Opo. Gusto ko ngayong paslangin ang mga mortal na nananatiling buhay sa inyong presensya. Iaalay ko ang kanilang mga buhay para sa inyong muling pagsilang. Huwag mong gagawin yan! Hindi na ako makakakain ng maraming biskwit pag ginawa mo yan! Edelgard, mukhang salungat ang Demon Lord sa pagpaslang ng mga mortal. Anong ibig sabihin nito? Kahit ako nga mismo, hindi ko maunawaan. Pinunusan ng kadiliman at tungkulin ng mga nasa kadiliman na pumaslang ng mga mortal. Nangangahulugan lang na hindi na kumpleto ang pagsilang sa kanya. Kaya kinakailangan na ulitin ang pagsilang sa Demon Lord. Edelgard! Nagpapasya ka na mag-isa. Wala nang mas mahalaga pa sa kagustuhan ng Demon Lord. Nakuha mo? May layunin din sa mundong to ang mga Fallen. Kaya naman kailangan kong itama ang muling pagkabuhay na to ng Demon Lord para sa ating lahat! Alicia, protektahan mo silang dalawa. Diablo! Ayoko sanang makialam. Pero sabi nga ni Edelgard, siya ang pinakamalakas na Fallen. Huwag kang mag-alala. Tatapusin ko to agad. Napakahakal mo naman, Edelgard. Akala mo ba matatalo ko ng mahinang Fallen na gaya mo? Hindi tama na lumaban ng isang fallen sa Demon Lord. Limitado lang ang kaluluwa ng Demon Lord. At habang nabubuhay tong mahinang Krebs Kulm na to, walang pag-asang muling mabuhay ang tunay na Krebs Kulm. Dahil sa walang silbi mong mga kilos, hindi natapos ng lubusan ang muling pagsilang sa ating Demon Lord. Nailagan mo yon? Ang lakas ng lobong pangkaraniwang demon na lumaban sa gaya kong Fallen. Matagal ka na nga sigurong buhay. Pero mukhang may mga impormasyon ka pang hindi nalalaman. Diablo ang pangalan ko! Ikaw ang hangal na lumalaban sa tunay na Demon Lord! Ano? Biro lang. Imposible namang alam niya. Dahil player lang naman talaga ako. Flare Burst! Ayos! Kumanta ka! Super Mine! Ang bilis! Grabe! War Slash! Sige! Ano yung ginamit mo? Magic Reflection? Oo, alam mo na yung ginawa kong yun sa unang tira pa lang. Imposible! Natatanging kapangyarihan ng Magic Reflection ng Demon Lord ng isipan na si Ekvaros! Bakit mo nagawang... Dahil ako ang unang taong nakatalo kay Enkvaros sa larong yon. Kaya bilang reward, natanggap ko ang singsing na to. Mukhang sa 2 henerasyon niyang pagsisilbi sa mga Demon Lord, marami siyang kaalamang hindi natutunan. Hindi mo pa rin ba nauunawaan? Kahit ano pang gawin mo, wala ka pag-asang manalo laban sa akin. Kailangan mamatay kagad ang mahinang Demon Lord na to! Lightning Bullet! Sandali. Sinubukan mong protektahan ng Demon Lord? Hindi. Yung ginawa ko. Malaking bagay yung ginawa mo. Pinupuri kita. Teka, mali yan. Maraming salamat. Yun ang dapat mong sabihin sa ginawa niya. Shera, Ganun ba? Pues maraming salamat. Pambihirang kapangyarihan. Hindi ka basta-bastang ordinaryong mortal. Sabi ko naman sa'yo ako ang Demon Lord. Ulyanin ka na ba maliban sa pagiging ignorante mo? Masyadong malabo. Talagang hindi normal ang taglay mong lakas. Bakit gano'n? sigurado ka ba na tamang pakawalan siya? Wala akong interes na lumaban pa. Wala akong paki sa mga tumatakas sa akin. Pwede ko naman siyang habulin. Pero kung gumamit siya ng area of effect attack na hindi magic, siguradong hindi ko mapoprotektahan lahat.
Mabuti nang umiwas para mailayo sila sa panganib. Masyado tayong naantala sa pagdating niya. Bilisan na natin. Konti na lang matatanaw na natin ang tulay ng ulog. Sige! Mahal na Demon Lord, kung tutungo tayo sa syudad, hindi ako makakasama. Bawal ako ron. Maghihintay ako sa gubat. Tawagin niyo lang ako kung kinakailangan. Sige, mabuti ang ginawa mo. Kaya maraming salamat. Karangalan ko ang magsilbi sa inyo. Sandali. Tungkol sa pangalan ng mahal na Krebs ko, naniniwala ako magkakaproblema tayo kapag binanggit natin ang pangalan niya sa loob ng syudad. Tama ka. Pwede yung magdulot ng kaguluhan. Alam ko namang ako ang Demon Lord. Pero para sa biskwit, walang problema kahit anong itawag niyo sa akin. Totoo yan. Kung ganun, sige. Ah! Clem kaya! Maganda naman, di ba? Ayos ko lang ba? Bakit? May problema ba sa kanya? Tuwing ginagamit ni Diablo ang magic niya, talagang nauubos ang lakas niya. Tama nga, narinig ko rin nanghihina raw ang mga mortal kapag gumagamit ng magic power. Bakit ikaw, Clem, hindi ba? Demon Lord nga ako, di ba? Walang hanggang magic power ang tinataglay ng katawan ko. Daya naman kasi yun eh. Anong nangyari kina Rem at Alicia? Hindi kasi pwedeng matulog ang lahat dito, kaya nandun sila sa kwarto ni Alicia. Mabuti naman. No! Shera! Ano ka ba? Wala naman si Rem dito, kaya naisip ko na tulungan kang maibalik ulit ang nawala mong lakas. Teka! Hoy! Alam niyo, kakaiba talaga kayong mga mortal. Ganyan ba talaga kayo magbigay ng magic power? Gusto mo rin bang subukan to, Clem? Siguradong lalakas ka rin ulit kapag ginawa mo to. Ano? Magkakaroon din ako ng lakas kapag ginawa ko yan? Sige nga! Ganito ba? Oo, ganyan. Kapag dinain mo yan ng ganyan sa kanya, siguradong gaganahan na ulit siya. Tama ka nga! Kahit ako nag-e-enjoy din dito! Ano tong nangyayaring to? Masama to! Nanginginig ako! Sobrang dami ng magic power na binubuhos ni Clem sa katawan ko! May problema ba? Ayaw mo ba nito? Diablo, ano? Ginaganahan ka na ba ulit? Asar! Asar! Gusto ko silang titigan! Ibang-iba sana ang kalagayan ng buhay ko ngayon! Kung may lakas ng loob lang ako sa mga ganitong klaseng sitwasyon! Sobrang sarap naman ito! Parang may lalabas sa akin! Ganito, sa tuwing binubuhos niya ang kapangyarihan niya sa akin. Na-recover ko na lahat ng magic points ko. Ang husay ng Demon Lord. Ano ba yan? Ano yung nasa mukha mong bata ka? Nakakahiya ka. Tanggalin mo nga yan. Nakita kong may mga libro kang hindi naman dapat para sa iyong pag-aaral, kaya tinapong ko. Para rin yun sa'yo. Kapag dumating ang oras ng pangangailangan, unahin mong mga human, saka na ang mga demi-human. Minsan kailangan ng sakripisyo. This audio by para sa Silvestre ikaunlad Hans ng isang 05 bansa. at gmail.com. Nauunawaan mo ba? Alicia! Kailangan ng Demon Lord na gawin na to pa rin ang tinakdang tungkulin niya bilang Demon Lord. Kailangan niyang ubusin ang mga mortal sa mundong to para makalikha ng panibago at mas magandang mundo. Ayos ka lang ba, Pinunong Sadler? Anong pakiramdam mo? Wala ka bang mga mata? Naiinis pa rin ako. Hindi matutuwa ang mga Diyos kung may suwali na taong nabubuhay na hindi lubusang naniniwala sa kapangyarihan ko. Hinding-hindi ko mapapatawad ang mga demi-human na yon. B kasi hugis bilog. S kasi sobrang sarap. Ano ba yung kinakanta niyo? Kanta to para sa biskwit. K kasi para siyang cake. Letter C naman yung cake eh. T huling letra nito. Kantahin natin This video is fun dubbed by T-Dub. Sabayan mo kaming kumanta. B kasi hugis bilog. S kasi sobrang sarap. K
kasi para siyang cake. Di huling letra nito, kantahin natin to. Sobrang sarap! Ibang klase ang mga biskwit na to! Ha? Ang sarap! Sobrang pait naman na inumin na to! Oh, itong inumin mo. Tsokolate. Patikim? Mas masarap Narinig mo na nangyari, di ba? Sa isa! Nawala mga alaala ni Clem, pero siya ang Demon Lord. Ano sa tingin mo? Ang Demon Lord na mahilig sa biskwit at hindi papatay ng mga mortal, hindi ang Demon Lord na kinatatakutan naming lahat. Oh, Ngayon ko lang narinig at nalaman ang tungkol sa kanya. Gusto kong makita kung ano ba talaga siya. Yun lang. Magmamatsyag at mag-aabang muna ako sa ngayon. Magaling ang ginawa mo. Salamat, Miss Rem. Naku, hindi. Marami rin akong nagawang nagdulot sa inyo ng pag-aalala. Sobrang sarap talaga nun! Babalik kami ulit! Natutuwa talaga ako na naiintindihan ni Celes ang lahat. Kita namang hindi ganun kadelikado tong si Clem. oo nga. At dahil si Celes ang susi sa proteksyon ng Faltra, hindi niya pwedeng iwan ang syudad na to. Kaya siguro ayaw niyang mawalan ng kalayaan ng sino man ng walang dahilan at dumaan sa parehong karanasang pinagdaanan niya. Oh, narinig mo ba yan, Rem? Ano? Bakit biglang nawala na lang silang lahat? Huh? Teka, Alicia. Saan naman tayo pupunta? Bigla na lang nating iniwan sina Diablo at Shera. Ang totoo, si Clem lang ang pinaplano kong isama. Tapos isusunod ko na lang si Lady Shera pagkatapos ko tumagawa. Pero ayos lang. Hindi pa rin naman ako sigurado kung sino bang magiging susi. Susi? Wala sila rito. Hahanapin ko sila. Maiwan ka muna dito para ko sakaling bumalik sila. Sige. Bakit ganito? Bakit kakaiba ang kutob ko? Mahal na Demon Lord, bakit pa nawawala ang ilan sa iyong mga alaala? Bakit bigla mo akong tinatanong yan? Sabi ng isang paring fallen, hindi lang daw magic power ang kinakailangan para muling buhayin ng Demon Lord. Paring Fallen? Kaya ano pa bang kinakailangan naming gawin para maibalik ang mga alaala mo at tuluyan ka magising? Sandali lang muna! Alicia, ibig bang sabihin nito gusto mo talagang buhayin uli ang Demon Lord at ubusin ang lahi ng mga mortal? Ang bilis mo namang makaintindi. Tama ka dyan. Anong pumasok sa isip mo? Wala naman. Ako pa rin ito, wala nagbago. Pero, hindi ko na kailangan magkunwari ngayon na magkakaibigan tayo. Tapos na ang palabas. Ano bang sinasabi mo dyan, Alicia? Buhay na nga ako ngayon, di ba? Kompleto, perpekto at buong-buo na ako ngayon. Pero hindi mo naman papatayin ang mga mortal, di ba? Tama na! Gusto mo sunugin kita? Oo! Kung yun ang makakagising sa'yo, mahal na Demon Lord, sige lang! Kung ako ang una mong susunugin hanggang mamatay, malaking pagpapala yun para sa akin kung magiging kapalit naman ng pagkawala ng pangit na lahi ng mga mortal sa mundong ito. Hindi kaya... Kung ganon yung binanggit ni Galop nung oras na yun. Kung ganon, tama nga ang sinabi ng taong yun sa akin. Taong yun. Oo, ako nga yun. Ako ang nagudyok sa lalaking yun. At nagbigay sa kanya na nagbabalat kayong espada na si Gregor. Talaga namang katawa-tawang lalaking yun. Napakapangit na nilalang. Punong-puno ng inggit at galit gaya ng lahat ng mga mortal sa mundo. Nandyan ka lang pala. This audio by SilvestreHan05 Alam mo kung at saan na kita gmail.com. hinanap. Lady Cristela. Ikaw si... Naku, pasensya ka na. Medyo natagalan ako sa pagkawala. Dahil sa mga tagasunod ng Demon Lord. Ikaw nga itong tagasunod ng Demon Lord! Anong ako? Lumitaw sa lihim kong pag-iimbestiga na mga tagasunod talaga kayong lahat ng Demon Lord. Kaya naman iligtas ko ang batang to na dinala niyo mula sa kung saan. Yan ang pinapalabas mo sa kanila. Kung ganon, tagasunod kayong lahat ng Demon Lord. Hindi nga ako nagkamali sa paghihinala ko sa inyo. Anong nangyari? Naging bato ka, di ba? Nagulat nga ako ron. Noon lang ako napahiya ng ganon. Hindi ko akalaing may gagawa sa akin noon. Lalo pat may kapangyarihan akong ibinigay ng Diyos. Sisiguruhin kong mapaparusahan siya kaya huwag kang mag-alala.
Sugurin mo sila! Mga pananggalang kilos. Bakit sumusunod kayong lahat sa utos niya kahit pwede kayong mamatay? Namumuhay lang naman tayong lahat dahil yun ang nararapat para sa Diyos. At ang kahulugan ng kamatayan ay ang pag-anyaya sa atin ng Diyos papuntang langit. Pero katumbas ng pagprotekta sa Diyos, ang pagprotekta nilang lahat sa akin. Hinding-hindi magiging squire ang mga duwag na tatangging sumunod sa utos ko nang dahil lang sa